So napag-aaralan na po natin sa mga previous sermons sa Ephesians na yung relasyon natin kay Kristo ay bumabago at dapat na bumago sa relasyon natin sa ibang tao. So kung sinasabi natin na tayo ay mga Kristiyano, we are in Christ, nakipag-isa kay Kristo. Tapos, yung pakikitungo natin sa asawa natin, sa pamilya natin, o yung relationship natin sa mga kasama ninyo sa eskwelahan o sa trabaho, kung sa mga relationships na yon ay hindi man lang nababakas ang inyong pagiging Kristiyano, o nakikita lang na tayo ay mga Kristiyano sa loob ng church at hindi nakikita sa labas ng church, there is something definitely wrong sa Christianity na meron tayo. And so kaya dito sa mga susunod na pag-aaralan natin sa Ephesians, so mula sa binasa natin sa verse 22 ng chapter 5 hanggang sa chapter 6 verse 9. Magbibigay dito si Paul ng series of instructions kung ano ba yung klase ng relationship na dapat na makita sa mag-asawa, sa loob ng pamilya, mga magulang, mga anak, and sa trabaho or sa context nila yung master and slave. And then, makita ninyo na bawat section na ito, paulit-ulit na binabanggit yung halimbawa sa chapter 5 verse 22, yung submission ng asawa sa lalaki as to the Lord. And then sa chapter 6 verse 1, in the Lord. Chapter 6 verse 7, as to the Lord. Na nag-indicate sa atin na paulit-ulit yung connection kay Christ. Na yung mga ordinary human relationships ay nababago, nagkakaroon ng transformation because we are in Christ, dahil tayo ay na kay Kristo na. And so, yung huling verse na napag-aralan natin sa verse 21, ay nagsisilbing transition dun sa section na ito, mula 5:22 hanggang chapter 6, verse 9. And sinasabi dun yung, if you recall, yung sermon natin 2 Sundays ago, na merong 4 na ebidensya o resulta yung pagiging puspos ng Espiritu or Spirit-filled. At yung pang-4, sabi doon, submitting to one another out of reverence for Christ. Na nag-indicate na hindi natural sa atin. Tayo na mga makasarili, gusto natin tayo yung nasa trono ng buhay natin, gusto natin tayo nasusunod. Hindi natural sa atin na magpapasakop sa authority o sa pamamahala ng ibang tao. Pero, because the Holy Spirit is in us, dahil tayo ay na kay Kristo, dahil tayo ay sumusunod kay Kristo, dahil ginagalang natin si Kristo, dahil tayo ay may takot kay Kristo, magagawa yon ng babae sa kanyang asawang lalaki. Magagawa yon ng mga anak sa kanilang magulang. Magagawa yon ng mga empleyado sa kanilang amo or employer. And then sa pinaliwanag ni Harold Hoyner, sinabi niya yung connection ng, kasi pag-aaralan natin yung marriage, family, and then work sa next hanggang January. Pinakita niya yung connection ng mga nauna, lalo na yung be filled with the Spirit. Sinabi niya na, only believers filled by the Spirit are able to please the Lord by fulfilling their duties and are able to live blameless lives in close and continual contact with their family or employment relationships. So before we take a look sa passage sa pag-aaralan natin, mahalaga na isipin natin yung context ng mga nauna na pinag-aralan natin. Na may sasabihin sa mga babae, magpasakop sa asawang lalaki. Sasabihin sa lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. May sasabihin sa mga bata na sundin ninyo ang inyong mga magulang. May sasabihin sa mga magulang na palakihin ninyo ang inyong mga anak ayon sa katuruan ng Panginoon. May sasabihin sa mga slaves, may sasabihin sa mga masters. Pero bawat instructions ni Paul ay hindi natin magagawa if we don't have yung wisdom na galing sa salita ng Panginoon.
Na hindi natin yung magagawa kung wala yung kapangyarihan or yung influence or yung control o yung paggabay ng Holy Spirit sa atin. And so, para magkaroon ng pagbabago sa relationships natin, hindi lang sa loob ng church, kundi sa labas ng church. Hindi lang sa mga ginagawa natin every Sunday, kundi mula Lunes hanggang Sabado. We need wisdom from God. We need the help of the Holy Spirit. So, in other words, makita natin na the gospel changes everything sa buhay natin. Hindi pwedeng yung ginagawa lang natin sa church. It changes everything. So ngayon, nasisimulan natin sa pag-usapan yung relasyon ng mag-asawa. Usually, narinig natin yung text na ito kapag kasal or pre-marriage counseling. Pero lahat sa atin ay makakarinig nito pag-aaralan natin. And then 2 Sundays, yung iaalat natin sa passage na ito. And makikita nyo mamaya bakit kailangan natin ng 2 linggo para pag-aralan ito. Siyempre, directly, may kinalaman ito sa mga mag-asawa, sa mga may asawa. Pakitaas nga ang kamay ng mga may asawa. Okay? So iba, ganun lang kayo magtaas ng kamay. So dapat ganun. Pero of course, indirectly, lahat ito ay, so lahat ng sinasabi dito ay may implication or application sa bawat isa sa atin. So may implication ito sa mga wala pang asawa. Pakitaas nga kamay ng mga wala pang asawa. Sa mga wala ng asawa, pakitaas ang kamay. Sa mga ayaw ng mag-asawa, pakitaas ang kamay. Sa mga ayaw na sa asawa, pakitaas ang kamay. Huwag niyo akong sisisihin pagka may magkaaway ngayong Pasko. Pero ang point ko dito, ano man yung sitwasyon natin sa buhay, ano man yung kalalagayan natin ayon sa providensya at pagkakatawag sa atin ng Panginoon, whatever our situation na may kinalaman sa pag-aasawa, ang prayer ko ay makita natin yung passage na ito na bumabago sa perspective natin kung ano ba talaga yung marriage. Sa halip na cultural yung perspective natin sa marriage, yung bang we are so heavily influenced kung ano yung nakalakihan natin na pamilya or kung ano yung popular sa social media, kung ano yung acceptable sa ibang tao, lalo na sa mga non-Christian. Sa halip na cultural, maging biblical yung perspective natin sa marriage. Na our view of marriage is shaped kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. And sa halip na maging transactional yung view natin sa marriage. Ano ibig sabihin ng transactional? Parang business transaction. Kapag faithful ang asawa ko, magiging faithful din ako sa kanya. Kapag hindi, ay ibang usapan na yun. That's transactional. Yung ginagawa natin ay nakadepende sa ginagawa ng asawa natin. But instead of transactional, ang prayer ko ay maging transformational yung marriage natin. Or, in other words, gospel-driven. Na yung gagawin natin sa relasyon natin ng mag-asawa ay nakadepende hindi sa ginawa o gagawin ng asawa natin sa atin, kundi nakadepende sa kung ano yung ginawa ni Kristo para sa atin. That's gospel transformation. And so, yung pangunahing tanong na sasagutin ni Paul sa passage na ito ay, paano tayo dapat makitungo sa asawa natin sa paraang consistent sa bagong pagkatao na meron tayo sa pakikipag-isa kay Kristo? So, makita ninyo, from verse 22 hanggang 24, sasabihin ni Paul, ito yung responsibility ng mga babae sa kanilang asawa. And then mula verse 25 hanggang verse 30 ay yung responsibility ng lalaki sa babae. And then mula verse 31 hanggang 33 ay yung overall picture ng marriage. And i-reserve natin yan for next Sunday. So, unahin muna natin yung mga babae. So, mga babae, makinig po kayong mabuti. Kahit mga wala pang asawa, ganito yung gagawin ninyo kapag kayo ay may asawa na. So, paghandaan ninyo. Anong responsibility ng babae sa kanyang asawa? Sabi sa verse 22, wives, submit to your own husbands. Di ba? Kasi sabi lang sa verse 21, submitting to one another out of reverence for Christ.
So nagbigay siya ng isang relationship kung paano i-apply. Yung sinabi sa verse 21, na yung babae ay magpapasakop sa asawang lalaki. Ano ibig sabihin ng magpapasakop o submit? Ibig sabihin, ipapailalim mo ang sarili mo sa otoridad, pamamahala, pangunguna ng taong itinalaga ng Diyos na may otoridad na mamahala at manguna sa relationship ninyo. And so sa case na ito, ang asawang babae sa asawang lalaki. Walang sinasabi sa scripture na yung asawang lalaki ay magsasubmit sa kanyang asawang babae. Bakit? Dahil hindi yon yung order of authority na itinalaga ng Diyos sa relasyon ng mag-asawa. Maliwanag? Okay, so sinasabi ko lang kung ano yung nakalagay sa scripture. And hindi rin sinasabi dito na yung babae ay magsasubmit sa lahat ng lalaki sa church. No. Ang sinasabi dito, you submit to your own husbands. Magpasakop kayo sa sarili ninyong asawa. Hindi rin ito nangangahulugan na sinasabi kasi ng mga feminist na kapag yung babae magpapasakop sa asawa, ibig sabihin daw ay parang mas mababa or mas inferior yung pagkatao ng babae. It doesn't mean na lower yung dignity na meron yung mga kababaihan. Maliwanag yan sa pagkakalika ng Diyos sa lalaki at babae ayon sa larawan ng Diyos. So we are equally created in the image of God. So nangangahulugan lang ito na sa plano ng Diyos, mayroong order of authority and submission sa marriage relationship. Hindi siya pwedeng pagbaligtarin yung order of authority. Although sinasabi sa society natin, dapat same level of authority. No. Sabi sa scripture, yung babae ang magpapasakop sa lalaki. Kapag yung lalaki ang nagpapasakop sa babae, that's a distortion of God's order of authority. Although ginagawa nating katatawanan kapag ganun yung nangyayari. That's not funny. That's a distortion of God's design. So paano dapat magpasakop sa asawa, yung mga babae? Ano sabi sa verse 22? Submit to your own husbands as to the Lord. Ibig sabihin, ang pagpapasakop ng babae sa kanyang asawa ay dapat na tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. How do we submit to the Lord? Paano tayo dapat magpasakop sa Panginoon? Dapat lang ba tayo magpasakop sa Panginoon kung gusto ninyo or if you feel na okay yung ganun submission? Magkapasakop lang ba tayo sa Panginoon kung gusto natin yung ipinapagawa niya? Kung feeling natin ay advantageous or komportable sa atin yung gagawin natin na pagsunod sa Kanya? No. We submit to Christ in everything. Kaya sabi sa verse 24, we skip sa verse 24, sabi ni Paul, now as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands. Magpasakop ng lubusan. O sa salin sa ang Biblia, sa lahat ng bagay. Ibig sabihin ba nito, hindi na pwede magsalita yung mga babae? Kapag may decision making sa loob ng family? Ibig sabihin ba nito, wala nang i-contribute yung babae na kanyang kaalaman o karunungan sa mga decision sa family? Ibig sabihin ba nito, hindi pwedeng mag-disagree yung babae sa lalaki? No. So it doesn't mean that. Pero ang ibig sabihin, ang huling desisyon sa relationship, sa family, ay nasa lalaki. So nagpapasakop kayo sa asawa ninyo, kung nagpapakumbaba kayo, if you're humbling yourselves, at masaya kayo na susumusunod sa pangunguna ng inyong asawa. So sabi dito, submit in everything. Ibig sabihin ba, absolute yung ganong klaseng submission? Of course not. Yung primary allegiance natin, yung pangunahing authority na we all need to submit ay walang iba kundi ang pagkapanginoon ni Jesucristo. Yung absolute allegiance natin ay na kay Kristo. So kapag may pinapagawa sa inyo ang inyong asawa
na malinaw na labag sa kalooban ng Panginoon. Not necessarily ayaw lang ninyo o labag sa kalooban ninyo. Yung malinaw na labag sa kalooban ng Panginoon. Wala kayong obligasyon to submit to your husband. Meron kayong obligasyon na suwayin ang anumang human authority alang-alang sa paggalang, pagkatakot at pagpapasakop sa Panginoon. Ano sabi ni Apostle Peter, ng mga apostles? Nung pagbawalan sila ng mga government leaders na wag na kayong magpipreach in the name of the Lord Jesus Christ. Acts 5 verse 29. Ano sabi ni Peter ng mga apostles? Ay ito rin dapat sabihin ng mga babae every time na yung asawa ninyo ay may ipapagawa sa inyo na labag sa kalooban ng Panginoon o pagbabawalan kayo na gawin kung ano iniutos ng Panginoon. We must obey God rather than men. So, yung mga babae ay dapat magpasakop sa lahat ng bagay sa kanilang asawa, maliban na lang kung ang pagkapasakop na yon ay pagsuway sa kalooban ng Panginoon. So mga kababaihan, madali ba yung ganitong klase ng pagpapasakop? Yes or no? So, hindi kayo makasagot. It's not easy. Ang puso natin, all of us, hindi lang mga babae, pati mga lalaki, ando pa rin yung sinful desire na we want to be in control of everything sa buhay natin. Gusto natin tayo na susunod sa mga nangyayari sa buhay natin. And so, yung calling for women to submit sa kanilang asawa ay bahagi ito ng sanctification na ginagawa ng Panginoon sa puso natin. As the Lord works in our hearts para yung selfishness, yung rebellion na natitira sa heart natin ay magpalitan ng humility, mapalitan ng masayang pagkapasakop sa authority na binigay sa atin ng Panginoon. That's why nagbigay si Paul ng mga dahilan. Bakit? Diba? Kailangan natin ng motivations. Bakit ito gagawin ng mga babae to submit to their husband? So bakit? So nagbigay si Paul ng ilang mga dahilan. Sa verse 23, sabi niya, ito yung isang reason. For the husband is the head of the wife. So, yung dahilan ay may kinalaman sa disenyo ng Diyos sa marriage relationship. Sino ang ulo sa relasyon ng lalaki at babae sa marriage? Yung lalaki. The husband is the head. Yung head ay hindi yung babae. So, ano ibig sabihin ng pagiging ulo? Sasabihin ng mga egalitarians, so yung mga egalitarians, ito yung mga nagsasabi na pantay yung dignity ng lalaki at babae, sinasabi rin naman natin yun. We agree with that. Pero sabi nila, dahil pantay, ibig sabihin, walang order of authority. Na yung submission sa verse 21 ay dapat mutual submission. So yung babae nagpapasakop sa lalaki, meron ding way na yung lalaki ay dapat magpasakop sa babae. Pero hindi yun ang sinasabi sa Scripture. So pinapaliwanag nila na yung ulo, ang ibig sabihin ay source o pinanggalingan o pinagmulan. And if we compare yung pagkakagamit ng head o ulo to refer to Christ, meron naman mga passages na sinasabi na si Christ yung head ay yung source ng katawan o ng body ng church. Halimbawa, Ephesians 4:15. Diba, yung katawan in church nakakabit kay Kristo na ulo, ibig sabihin, yung buhay natin, yung growth natin as a church, ay nanggagaling kay Kristo. It means source, or source of life. Pero, sa context ng passage natin, and kung titingnan din natin yung sinasabi sa, binasa natin kanina sa simula ng service natin, Ephesians 1:20-23, na Christ as head, nasa Kanya yung authority sa lahat ng bagay. So yung head, sa passage natin ay nag-i-indicate ng authority ng lalaki sa babae. Bakit sasabihin na yung babae ay dapat magpasakop sa lalaki kung walang authority yung babae? So, the word itself ay nangangahulugan na merong authority, order of authority. And then sabi sa verse 23, kinumpara yung pagiging ulo ng lalaki sa pagiging ulo ni Kristo sa iglesia. Even as Christ is the head of the church, His body and is Himself its Savior. So kung sasabihin nila na mayroong mutual submission, yung lalaki at babae, so yung comparison ni Paul, na si Kristo yung ulo
and the church submits to Christ as head, hindi naman pwede na mayroong mutual submission. Hindi naman pwede na mayroong pagkakataon na si Kristo ay dapat na magpasakop sa atin, na dapat sundin ni Kristo kung ano yung gusto natin, ang gusto ng church. Of course, in real life, ganun yung minsan na gusto natin na nangyayari na sumunod si Kristo kung ano yung gusto natin. Pero that's not God's design for us as a church. Hindi natin pwedeng pagbaligtarin. Hindi pwedeng tayo ang nasusunod at si Kristo ang sumusunod sa atin. Bago siya umakyat sa langit, iniwan niya yung Great Commission. All authority in heaven and on earth has been given to me. Yun ang ibig sabihin ng lordship ni Christ over everything. And tayo mga disciples, anong responsibility natin? Magpasakop, sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng ating Panginoong Jesucristo. Sinabi dito na siya yung ulo, head of the church. Sinabi na siya rin yung tagapagligtas. Christ will not be Savior to us. Christ will not be a benefit sa atin kung hindi siya Panginoon. Kung wala siyang authority sa buhay natin. So, ibig sabihin, kung yung mga babae, if you submit sa authority ng asawa ninyo, that will be good for you. Kapag yung church nag-submit sa authority ni Christ, that is good for us. He's our Savior. Pero kapag hindi tayo nagpasakop sa otoridad ni Kristo sa church, that will not be good for us. So kung yung mga babae hindi nagpapasakop sa authority na bigay ng Diyos sa kanilang asawa, that will not be good for you. Dahil you are in rebellion against Christ Himself. You are in rebellion against Christ Himself. E meron pang mas malalim na katotohanan na sinasabi dito si Paul. Na kinukumpara niya yung relasyon ng mag-asawa sa relasyon ni Kristo at ng Iglesia. Of course, yung relationship na yun, we're talking about sa Ephesians, we are in union with Christ. We are in Christ. Nakipag-isa tayo kay Kristo. So ito pa yung isang dahilan kung bakit yung babae ay dapat magpasakop sa kanyang asawa. Dahil pinapakita nito yung dakilang katotohanan na yung church ay nakipag-isa kay Kristo. And we have that relationship with Christ. Na yung pagpapasakop ng babae sa lalaki ay nagpapakita na yung church na nakipag-isa kay Kristo, we submit to Christ. And Christ is deserving of our obedience. Christ is deserving of our devotion. Christ is deserving of our service. So every time na pinapakita ng babae yung kanyang pagpapasakop sa kanyang asawa, that glorifies Christ as worthy of our obedience. Pero kapag sinasabi mo na, no, of course may mga pagkakataon na hindi ka kailangan magpasakop sa asawa mo. Like yung pinag-usapan natin kanina. Pero except in those rare, exceptional cases, kapag hindi ka nagpasakop sa asawa mo, you are shouting to the world na may mga pagkakataon na Christ, may mga panahon na Christ is not deserving of our submission and obedience. And so mga babae, yeah, I know, it can be hard in submission, especially kapag nakikita mo na, Pastor, kung kilala mo lang yung asawa ko, you will not say that. Pastor, kung kilala mo lang yung asawa ko, you will not require me to submit sa kanyang authority. But we do this out of reverence for Christ. Di ba yung sabi sa verse 21? And so, it's not about your husband. It's not about you. Hindi ko ano yung gusto mo, kundi ko anong komportable sa'yo. Hindi sinasabi dito na magpasakop ka sa asawa mo kapag yung asawa mo ay exceptionally gifted sa leadership sa family. Magpasakop ka sa asawa mo kapag asawa mo nililid kayo sa family worship. Magpasakop ka sa asawa mo kapag godly yung husband mo. Magpasakop ka sa asawa mo kapag Kristiyano yung asawa mo. Walang sinasabi dito. Ang sinasabi dito, ang dahilan ng pagkapasakop ninyo sa inyong asawa ay wala sa inyong asawa, wala sa inyo, wala sa circumstances of your marriage or your family life. Ito ay nakatali sa inyong pakikipag-isa kay Kristo.
Kaya yung sumunod na tanong, okay, paano ito sumasalamin sa pag-isa natin kay Kristo? Kayong mga babae, meron kayong privilege to reflect yung reality of our union with Christ in a unique way. So paano? Sabi ni Paul sa verse 24, now, as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands. So binasa na natin ito kanina. Ito yung ginagawa ni Paul. Kinukumpara niya yung relasyon ng babae sa kanyang asawang lalaki sa relasyon ng church kay Kristo. So kumbaga sinasabi niya, okay, yung relationship ninyo ay parang salamin. It's a mirror reflecting yung truth about Christ and the church. Yan yung isa sa ibig sabihin ng pagiging created in the image of God. Na tayo ay maging salamin ng realidad o katotohanan na sa buhay natin, sa relationship natin sa marriage, pinapakita natin sa ibang tao, pinapakita natin sa mundo na nakapaligid sa atin, itong karakter ng Diyos, itong plano ng Diyos for the church. Ito yung plano ng Diyos. Sa simula pa, God created the church to submit to Christ and not the other way around. So kapag ang babae ay nagpapasakop sa kanyang asawa, dinidisplay nito sa buong mundo ang katotohanan na ito ang disenyo ng Diyos para sa church. Christ is worthy of devotion, submission, obedience, and worship. And so natin makita na, dapat ninyo makita ng mga babae na when you submit sa inyong asawang lalaki, na hindi lang to basta act of humility, na ibinababa niyo yung sarili ninyo as you gladly submit. Ito rin ay gospel displaying obedience. This submission is evangelistic. Tingnan niyo yung sinulat ni Peter sa case ng mga ng babae na yung asawa nila ay unbeliever. Na by their behavior, they can win their husbands to the Lord. This is gospel displaying obedience. And so, directly, may implication ito sa mga babae. Ask yourself, ganito ba ang pagkapasakop mo sa asawa mo? O gusto mo sa relationship ninyo, ikaw yung mangunguna, ikaw yung masusunod? Meron ka bang puso na nagpapakumbaba at hinahayaan mo yung asawa na manguna? Even sa mga times na he is passive sa leadership, ginagawa ba yung paraan to gently push him para siya yung manguna sa family at hindi, ako na nga kung ayaw mo. And if you're struggling, some of you are really struggling sa pagkapasakop sa inyong asawa, can you be honest enough to admit or lumapit sa mga leaders in church, sa mga elders in church? Pastor, kailangan ko po ng tulong. Tulungan niyo po ako, pag-pray niyo po ako. Of course, indirectly, may implication dito para sa aming mga lalaki. Mga husbands. Kailangan tanongin natin sa sarili natin, do we exercise our God-given authority bilang mga lalaki sa paraan na magiging masaya yung asawa natin, magiging madali para sa kanila to submit to our leadership? O nagiging passive tayo sa leadership sa family? O baka inaabuso natin yung authority na binigay sa atin ng Diyos, pinipilit natin sila, kinokontrol natin sila, pinagbubuhatan natin sila ng kamay. Kasi gusto natin yung tayo yung nasusunod. At sasabihin pa natin sa asawa natin, sabi ni Lord, you submit to my authority. We can be abusive, even in how we use the Word of God to force our wives to submit. Wala na yung love, wala na yung gentleness, wala na yung caring attitude sa marriage. Kaya, yung susunod, para naman sa mga lalaki. Medyo, mga babae, hinga muna kayo, okay? Mas mahaba yung para sa mga lalaki. Kung bibilangan ninyo, almost 3 times longer. Kaya sabihin ng mga babae, kasi ayaw nyo makinig eh. Kaya mas mahaba yung sa inyo. But it just means, yung sasabihin dito ni Paul is really, really important. And it's not just about yung responsibility ng babae. Meron tayong responsibility. Ang sabi dito, husbands, love your wives. Ito yung particular na utos sa mga lalaki na mahalin yung kanilang asawa. Okay, of course, in a way, we also love
lahat ng mga babae sa church kasi mga kapatid natin sila sa Panginoon. Di ba sabi sa Ephesians 5 verse 1 and 2, walk in love as Christ loved the church. Pero yung sinasabi dito ni Paul ay yung exclusive kind of love ng isang lalaki para sa kanyang asawa. And then, kung iniisip ninyo o iniisip ng mga lalaki na, mas mahirap din sa mga babae, mas madali yung trabaho ng mga lalaki. You think again. Ano ba sinasabi ni Paul? Paano ba natin dapat mahalin yung ating asawa? Ano sabi sa verse 25 pa rin? Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave Himself up for her. Pag-isipan niyo mabuti. How can that be easier? Kaysa sinabi sa mga babae. In a way, similar ito sa verse 2. Yung binanggit ko kanina, walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us. Pero bilang mag-asawa, we have a unique responsibility sa asawa natin na yung maging standard at pattern ng pagmamahal natin sa asawa natin ay hindi yung submission nila. Hindi yung paggalang nila sa atin. Hindi yung attitude nila sa atin. Yung standard of our love for our spouse ay yung pagmamahal ni Kristo para sa church. So tulad ng nakita natin kanina, yung marriage ay salamin o mirror ng relasyon ni Kristo at ng church. So yung babae, so tingnan nyo babae, lalaki, mirror ng relationship ni Christ at ng church. Yung babae, kumakatawan sa role ng church at tayong mga lalaki ay kumakatawan sa role ni Kristo. Hindi ba kayo kinikilabutan when you think about that reality? I'm a husband. I'm representing Christ in this relationship. That's a very high calling sa atin ng mga lalaki. And how many times we fall short of that kind of love. Napakaraming beses we just need to bow on our knees and repent and ask the Lord for forgiveness for not loving our wives this way. Paano ba nagmahal si Kristo sa church? Ibinigay niya yung sarili niya para sa atin. Nang ialay niya yung kanyang buhay bilang handog, a sacrificial offering sa krus para bayaran ng ating mga kasalanan. Diba, habang nakapako si Kristo sa krus, He's thinking of His bride. Iniisip niya yung church na kanyang mapapangasawa, I'm giving my life for you. And so we can say na definite, particular, yung design ng kamatayan ni Kristo, namatay si Kristo for His bride, the church, to purchase our salvation. So this is self-giving love. And yun yung ibig sabihin ng love, na ibinibigay natin sa isang tao yung pinakakailangan ng isang tao. At alam ni Kristo, and alam natin, wala tayong ibang kailangan para maligtas. Wala tayong ibang kailangan. Walang ibang paraan para masolusyonan yung malaking problema natin sa relasyon natin sa Diyos dahil sa kasalanan. There's only one way, and that way is Christ. Of course, hindi sinasabi ni Pablo dito na tayo mga asawang lalaki ay we can be savior para sa asawa natin. And mga babae, wag niyong hanapin sa lalaki yung isang savior. We will fail miserably. So yung calling sa atin ng mga lalaki is to imitate yung ginawa ni Christ, yung self-giving, sacrificial love para sa asawa natin. And so yung calling dito, kapag binabasa natin yung, submit, yung mga babae, submit to your husband. Di ba? This is not a reason para sa atin ng mga lalaki to dominate, to abuse yung authority na bigay sa atin ng Panginoon. And minsan, naging perspective din natin, mag-aasawa ko para
meron ng babae na magbibigay kung ano yung kailangan ko to satisfy my needs, to satisfy my physical needs, to satisfy my sexual needs. Oh. Of course, we are needy. Kailangan natin, we are human beings, kailangan natin yung mga bagay na yun. Pero yung primary calling natin is to love them para ibigay sa kanila kung ano yung kailangan nila. Ano yung kailangan ng asawa natin? Karamihan sa mga lalaki, iniisip lang natin, kailangan mahalin natin yung asawa natin by providing for our family. Hindi lang tayo magtatrabaho ng mahabang panahon, hindi lang tayo magpapakasipag sa trabaho, yung iba aalis pa, iiwan yung kanilang pamilya para magtrabaho kasi kailangan maibili ko ng sariling bahay yung asawa ko, kailangan hindi na kami sa apartment mangungupahan, kailangan may sarili na kaming property. But is that what she needs? Isa, akala natin, yun ang kailangan nila. Of course, we provide. Part of our loving them is for us to be good providers of family. But more than that, to be spiritual providers for our family. We love our wives best kapag ginagawa natin ang lahat na magagawa natin para ibigay sa kanila kung ano yung kailangan nila o kung sino yung kailangan nila. And we have a tremendous responsibility na akayin yung mga asawa natin palapit sa Panginoon. She needs Christ more than anything in this world. More than anything in this world. So, bakit ganito dapat magmahal tayo mga lalaki? Kasi, short answer, ganito nagmahal si Kristo para sa church. Diba? Ibinigay niya yung sarili niya, namatay siya sa krus para sa ikabubuti ng church. So in a way, although in a lesser sense, dapat na yung layunin natin para sa asawa natin ay nakatugma. Hindi dapat salungat sa kung ano yung gusto ni Kristo para sa church. Kaya aminin natin, di ba? Nangingibabaw sa atin na ano kaya yung ibibigay sa akin ng asawa ko. Kaya minsan, hindi lang tayo na ipagluto ng pagkain o kaya na huli lang ipagluluto ng pagkain, nagagali na tayo, umiinit na yung ulo natin. Instead of thinking, pupunta ako sa bahay na ito and I will think, how will I love my spouse? How will I serve my wife? Yeah? So ano yung layunin ni Kristo para sa church? So sa verse 26 to 27, merong tatlong purpose clauses. Ibig sabihin, yung sinabi ni Paul, so that. Na ito yung layunin ni Kristo, bakit niya ibinigay yung sarili niya para sa church. Number 1, verse 26. That He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. Okay, ang tinutukoy dito na He might sanctify her ay hindi tayo na mga lalaki. We cannot sanctify yung asawa natin. Ito yung ginagawa ni Kristo para sa church. Wala tayong kakayahan na gawing banal yung ating mga asawa. Ito yung layunin ni Kristo para sa church, that He might sanctify her. Para may bukod tayo sa mundo. Para gawin ang lahat para maging mawala yung kapit sa atin ng kasalanan. Para tayo ay maging katulad ni Kristo unti-unti, araw-araw. Yung sinabi dito na nilinis na tayo the moment na tayo naging Kristiyano. Ito yung tinatawag na regeneration. Yung sabi sa verse na yun, having cleansed her by the washing of water with the word. Hindi baptism yung tinutukoy doon. Mamaya may baptism tayo. Di ba? Hindi tinutukoy doon na pagka na-baptize ka, kasi yung mga early Christians, sinisip na it refers sa baptism. Kaya yung Roman Catholic Church, mayroon silang doctrine of baptismal regeneration. Hindi ibig sabihin kapag nalubog ka sa tubig, nahugasan ka ng tubig, ay yung moment na nilinis kasi sa yung kasalanan. No. It happens nung ikaw ay the first time, yung first moment na you are converted or regenerated. Ito yung sabi ni Paul kay Titus, He saved us by the washing of regeneration. O ni Christ kay Nicodemus, being born of water and the Spirit. Ito yung pangako ng Diyos sa New Covenant sa Ezekiel 36 na tayo ay lilinisin sa ating mga kasalanan. Not water baptism, what can wash away our sins, hindi yung tubig, nothing but the blood
of Jesus. And sabi dito, having cleansed her by the washing of water with the word. Paano tayo na born again? Hindi tayo maboborn again, hindi tayo mako-convert kung hindi natin maririnig yung salita ng Diyos. Particularly yung message of the gospel. Nasabi ni Paul, ni Peter, 1 Peter 1:23, you have been born again through the living and abiding Word of God. So, sabi dito ni Paul, na tayo ay nilinis na in the first moment na tayo naging Kristiyano, pero ang layunin ng Diyos unti-unti, araw-araw. Ito yung process of sanctification. And mangyayari yun kapag binababad natin yung salita, yung isip natin, yung puso natin sa salita ng Diyos. And so tayong mga lalaki, do we have that goal sa marriage natin? Na tulungan yung asawa natin para siya ay maging katulad ni Kristo. Do we even read the Word of God kasama yung asawa natin? Do we remind her of the gospel? Ikalawang purpose clause, verse 27. So that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing. So, ang layunin ni Kristo para sa church, na parang in church parang isang babaeng ikakasal, ang ginagawa ni Christ, inihanda niya yung church para sa grand wedding day. Na yung church ay ihaharap niya sa Kanya. So, everything na ginagawa ni Christ for us, yung paggabay niya sa atin, yung pangunguna niya sa atin, yung pagdidisiplina niya sa atin, yung pagtuturo niya sa atin, ginagawa niya yung lahat to prepare the church for that day. In splendor. Ibig sabihin ng splendor, yung nagniningning, yung kagandahan. Think of yung story ni Esther, nung iharap siya sa hari ng Persia, na yung kagandahan na nakita sa kanya after many months of preparation ay talagang bukod tangi, set apart doon sa ibang mga babae. And of course, yung sabi dito, without spot or wrinkle or any such thing. Walang kulubot, walang dungis. Pero ngayon, ang church, alam natin, maraming kulubot, maraming dungis, meron pang maraming kasalanan sa loob ng church. That's why, dinidisciple natin yung mga kasama natin. That's why we practice church discipline. For that purpose, that one day, we will be glorified. Ibig sabihin, one day, sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, yung church will shine. Yung splendor, yung glory. Bilang isang babae na ikakasal kay Kristo. We are preparing the church for that grand wedding day. And that's also our responsibility bilang mga lalaki. Na bakit? Yung goal natin na to prepare yung asawa natin sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Magkakasala yung asawa natin, and some ay makakagawa ng malaking kasalanan laban sa atin. But if our objective, okay, I will confront you sa kasalanan mo. Hindi para mapatunayan na ako yung tama sa relationship na ito. But I want to help you. Para makita mo yung kasalanan mo so that you will repent. So that you will be sanctified. Para pagdating ng araw ng Panginoong Jesucristo, you're still with that bride. Makakasama ka sa paghaharap kay Kristo. Third purpose clause, verse 27 pa rin, that she might be holy and without blemish. So, in a way, parang summarizing yung mga nauna niyang sinabi. And this is God's purpose sa pagpili sa atin. Diba sabi sa Ephesians 1:4, that we shall be holy and blameless before Him. So, bakit ganito dapat yung pagmamahal natin sa asawa natin? Kasi ang gusto ng Diyos for His church, ang gusto ng Diyos para sa atin na maging layunin natin para sa asawa natin is that we will be partners. Not just in raising up a family, that we will be partners in sanctification. Do we pray? Pinagpipray ba natin yung asawa natin na, Lord, I'm praying for my wife, na siya ay magtagumpay sa pagipaglaban sa kasalanan, na siya ay maging katulad ni Kristo.
Yung asawa natin, kung Kristiyano yung asawa natin, hindi lang siya wife sa atin. She's also our sister in the Lord. Kasama natin sila sa paglalakbay. Sa paglakad sa karunungan, sa paglakad sa pag-ibig, sa paglakad sa liwanag. So, what's the point itong sinabi ni Pablo tungkol sa layunin ni Kristo para sa iglesia? Para ipaalala sa ating mga lalaki kung bakit natin dapat mahalin ang asawa natin na tulad ni Kristo. Mamahalin natin yung asawa natin na tulad ni Kristo para sa kanilang growth in holiness, not primarily for our own happiness. Yes, katulad ng sabi ko, may mga pangangailangan tayo. Pero aminin natin, may mga times na nagiging sweet tayo, pinaparamdam natin yung love natin sa kanila, tapos pinagdududahan na tayo ng asawa natin, mayroon na naman tong kailangan na. Mayroon na naman tong gustong mangyari. Of course, we have physical and sexual needs. Pero we miss the point. Kung bakit natin dapat mahalin yung asawa natin, nagiging transactional. I will do this, so I expect na ikaw naman, ito yung gagawin mo sa akin. So we miss the point na we love our spouse because we care. We want what is good for them. At ano yung makabuti sa kanila kung sila ay magiging katulad ni Kristo. So we love them for their growth in holiness, not for our happiness. Pero kapag madidiscover natin, we will experience na the more we work together for each other's sanctification, we will really experience yung totoong happiness na nais ng Diyos for our marriage. And so last question, okay, paano ito sumasalamin sa pakipag-isa natin kay Kristo? And we'll answer that sa verse 28 and verse 30. Pero yung text sa verse 31, pag-aaralan na pa natin ito next Sunday, ay nagpapakita doon na tayo ay nakipag-isa na kay Kristo. And then yung marriage is also a reflection of that one flesh union. Diba, yun yung sinasabi sa Genesis 2. The two shall become one flesh. And so yung marriage, yung ganong klaseng intimacy sa marriage ay sumasalamin sa pakikipag-isa ng church kay Kristo. Minamahal ni Kristo ang iglesia bilang Kanya, kaisa niya, in union with Him. So ibig sabihin, kapag mamahalin natin yung asawa natin sa pakikipag-isa natin sa asawa natin in marriage, sumasalamin yon sa klase ng pagmamahal ni Kristo sa atin. And so, may implication ito sa pagtrato natin sa asawa natin. Sabi sa verse 28, in the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Ano sabi dito? As their own bodies. Na yung asawa natin ay one flesh with us. Dalawang katawan magkahiwalay, pero yung spiritual reality ay pinag-isa tayo ng Panginoon. Paano mo tinatrato yung sarili mong katawan? Di ba naliligo ka araw-araw? Right, okay? Kapag nagugutom ka, di ba, pinapakain mo yung sarili mo. Kapag nasugatan ka, di ba, gagawin mo lahat para gamutin o pagalingin. Bihira naman yung tao na you will inflict intentional harm o sasaktan yung sarili. No, we do everything para sa ikabubuti natin. So, ang point dito, ginagawa natin ang lahat sa katawan natin na alam natin na makakabuti sa katawan natin. So, ibig sabihin, kung yung asawa natin ay one body with us, one flesh with us, ituturing din natin sila tulad ng pagturing natin sa katawan natin. So, kapag minamahal mo ang asawa mo, minamahal mo din yung sarili mo. Kapag sinasaktan mo ang asawa mo, sinasaktan mo din ang sarili mo. Kapag nagsasalita ka ng masama laban sa asawa mo, you are also damaging yourself. Kapag hiniwalayan mo yung asawa mo, pinupunit mo yung buklod na nagdidikit sa inyo bilang one flesh. Kaya ayaw ng Diyos yung paghihiwalay ng mag-asawa. God hates divorce.
And then nagbigay si Paul ng dahilan bakit ganito, sabi sa verse 29, "For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it." So, ang asawa natin ay, sabi ni Paul, your own flesh. Hindi siya ibang tao sa'yo. Diba? Kaya nasasaktan yung asawa natin kapag mas mabait pa tayo, mas maganda pa yung trato natin sa ibang tao kaysa sa sarili nating asawa. That really hurts our marriage. Hindi ba si Eva ay ginawa ng Diyos, one flesh. Saan galing si Eva? Galing sa tadyang, one of the ribs ni Adan, from his own flesh. Tapos sabi sa Genesis 2, nang finally iharap ng Diyos si Eva kay Adan, anong ginawa ni Adan? Hindi ba, napakanta siya sa tuwa. Sabi niya, at last, bones of my bones and flesh of my flesh. Kapag iharap ulit ng Diyos sa inyo ang asawa niyo ngayon, will your heart be filled with joy? Like yung first day, nung wedding day, di ba? Yung ngiti mo talagang hanggang tenga. Or nandun na yung pagkadismaya. Na Lord, bakit ito yung ibinigay mo sa akin? That's why yung nagiging actions natin sa Kanya, nagiging unloving. Pero ano bang gagawin natin kapag meron tayong marumi sa katawan natin? Di ba, lilinisin natin. Kapag mayroong sugat, di ba, gagawin natin para gumaling. And if we see a lot of faults sa asawa natin. Di ba, dati napakaganda ng asawa natin. Pero, I'm not just talking about physically. Pero yung faults na nakita natin sa kanila. Pero hindi doon dapat nakasalala yung pagtrato natin sa kanila. They're one flesh with us. So kapag tinato natin yung asawa natin sa paraan na gusto ng Panginoong Kristo, sumasalamin ito sa katotohanan ang church ay hindi lang bride of Christ. Ang church din ay body of Christ. Sabi sa dulo ng verse 29, so pag pinapahalagahan natin yung asawa natin, katulad ng pagpapahalaga natin sa katawan natin, nire-reflect nito yung pagpapahalaga na meron si Kristo sa church. Just as Christ does the church, and sabi sa verse 30, because we are members of His body. So nakita niyo yung shift of metaphor na ginagawa ni Paul. Hindi lang bride of Christ, but body of Christ. Siya yung head, at as head, si Christ ay inseparably united sa church. Kahit kailan ay hindi mawawala ang ulo sa katawan. So ibig sabihin, kung tayo mga lalaki, yes, may mga times na we are not satisfied sa asawa natin. May mga times na may iniisip tayo na sana ganito yung asawa ko, sana katulad niya. Pero kung ginagawa natin ang lahat ng dapat natin gawin para manatili tayong magkasama at hindi magkahiwalay sa relationship natin bilang asawa, kapag ginagawa natin ang lahat ng dapat gawin to win our spouse back, kapag sila ay nangaliwa at naging unfaithful sa atin, kapag determinado tayo, hindi natin sila hihiwalayan, walang annulment, walang hiwalayan, di ba yun ay nagre-reflect sa klase ng relationship na meron si Kristo sa church? Kapag gagawin natin ang lahat to fight for her, ipaglalaban yung asawa natin at hindi siya yung gagawin nating kalaban. We're reflecting kung ano yung ginagawa ni Christ. Christ is fighting for His bride. Napakaraming beses nangaliwa tayo kay Kristo. We look for other things. We look for the things of this world at sinasabi natin, mas mahalaga yung mga bagay sa mundong ito kay Kristo. Just so many times we become unfaithful to Christ. But Christ remains faithful. He's holding on to us. Hindi sinabi ni Kristo, ayoko na. I will walk away from this marriage. So if we have that resolve,
na talagang nakakapit sa asawa natin, no matter what, we are reflecting Christ's love for His church. So, anong tinuturo sa atin ng passage na ito? Again, we'll continue this next week. So makita natin dito na yung relasyon ng mag-asawa ay dapat maging salamin, dapat sumalamin sa relasyon ni Kristo at ng church. Na yung pagkapasakop ng babae sa asawang lalaki ay dapat sumalamin sa pagkapasakop ng church kay Kristo. Ang pagmamahal ng lalaki sa kanyang asawa ay dapat sumalamin sa pagmamahal ni Kristo sa iglesia. And this is God's standard. And wala tayong karapatan na ibaba, gawing substandard yung relationship natin sa ating asawa. Wala tayong karapatan to lower yung standard na yon at sabihin, no. Nakadepende ito sa sitwasyon namin mag-asawa, nakadepende ito sa finances namin, nakadepende ito sa faithfulness ng asawa ko. No. Lahat ito ay nakadepende sa hindi nagbabagong katotohanan na si Kristo ay nakipag-isa sa iglesia. Our union with Christ changes everything sa buhay natin, including marriage. So para sa mga mag-asawang Kristiyano, ito ba yung batayan ninyo para evaluate whether you have a healthy marriage or not? Meron ba kayong dapat ihingi ng tawad sa Diyos and to one another for failing to reflect Christ sa relasyon ninyo? And kung nag-struggle kayo na maging ganito yung design, maging ganito yung picture ng marriage ninyo, will you humble yourself and ask yung mga leaders ng church for help? Para sa mga hindi Kristiyano yung asawa, nakikita nyo ba kung gaano ka-imposible na maranasan yung one flesh union kung hindi kayo parehong na kay Kristo? And some of you, yung karelasyon ninyo hanggang ay hindi pa Kristiyano, take note of this. You cannot experience this kind of marriage kapag mag-aasawa ka ng non-Christian. And if you're married, nakikita mo ba na yung pangunahing layunin mo ay matulungan yung asawa mo na mailapit kay Kristo? Not just by the way you speak, but kung paano mo siya itrato in a way na sumasalamin sa mabuting balita ni Kristo. Para sa mga wala ng asawa, diba, nakikita nyo ba na ano man yung experience niyo sa marriage niyo, gaano man kapangit, gaano kaganda, every marriage will still fall short of God's beautiful design for marriage. And nakikita mo na ba na no matter how sobrang na-disappoint ka sa asawa mo, na all of that is meant para ituro ka ng Diyos sa nag-iisa kay Kristo na kahit kailan He will never ever disappoint you. Na yung pagmamahal na hinahanap natin sa asawa natin ay kay Kristo lang natin talaga matatagpuan. And para sa mga wala pang asawa, nakikita nyo ba kung gaano kabigat, kung gaano kaseryoso yung relasyong papasukin ninyo kapag kayo ay nag-asawa na? And if you're high school, college, why would you enter a relationship, boyfriend-girlfriend, tapos hindi mo naman iniisip yung pag-aasawa? What's the point? Wala. Nakikiuso lang kayo sa mga kaklase ninyo. O kaya, you just feel, kailangan nyo mag-boyfriend, mag-girlfriend. No, it's not required. If you're not yet thinking of marriage. Tapos papasukin mo, babae, you submit to your husband, pero yung love life mo ngayon, you don't submit sa parents mo. Hindi ka nakikinig sa mga magulang mo. Hindi ka nga humihingi ng payo sa mga elders before you enter yung relationship. So how can you be ready? Napasukin yung relationship na sinasabi na you submit in everything to your husband. Yan yung mga lalaki. Paano ka magiging handa na mahalin ang magiging asawa mo na may pagmamahal na katulad ni Kristo if you're not treating women with purity? Kung meron kang ginagawa, iniisip na may kalaswaan sa ibang babae, kung nagbababad ka sa pornography, how can you train your mind, your heart to love your spouse with purity? And para sa mga hindi Kristiyano, nakikita mo na ba na hindi mo mararanasang lubos ang ganda ng disenyo ng Diyos sa pag-aasawa kung hindi mo kilala si Kristo? Kung hindi mo pinaniniwalaan, kung hindi mo tinatanggap
yung kasapatan ng ginawa ni Kristo sa krus para sa iyo? Nakikita mo na ba na hindi mo talaga mararanasan yung kahulugan, kabuluhan ng buhay? Not just marriage, but life in general. Kung ikaw ay hiwalay kay Kristo. Dahil ang punto ng buhay, the point of marriage, kung mapapansin yung ginagawa ni Paul, mas maraming ang salita yung inilalaan niya, hindi sa marriage, but just talking about Christ and His relationship with us. Because that's the point of everything. Na lahat ng hinahanap natin ay hindi natin matatagpuan sa asawa natin, kundi kay Kristo lamang. But we'll talk more about that next week. Let's pray.